RA's number 15, Giselle Ricafort. Saan nasamsam itong mga pekeng Louis Vuitton? At ano ang gagawin ng NBI? Giselle, please come in. Lakay, nasamsam nga ng National Bureau of Investigation na mahigit 672 milyong piso na halaga ng mga peking produktong Louis Vuitton dito sa Metro Manila at Bulacan. Halos 5,000 counterfeit products ang nakumpiska ng NBI Intellectual Property Rights Division sa sinalakay na 8 shop o stall sa Mandaluyong, Valenzuela, Maynila at Lalawigan, Bulacan. Nag-ugat ang operasyon sa reklamo ng isang kinatawan ng Louis Vuitton sa ugnay ng dumarami ng mga peking produkto na may trademark ng Louis Vuitton. Wawasakin lakay ng NBI ang mga kumpiskadong sayang produkto naman. Para hindi na raw maibenta lakay sa mga lokal nating pamilihan. Muli namang nanawagan ng NBI sa ating mga kababayan na huwag tangkilikin ang mga counterfeit product upang hindi na maglipana at matigil na yung paggawa ng mga peking produkto. Nahaharap ang mga nasa likod dito sa paglabag sa Republic Act No. 8293 o ang Trademark Infringement at Republic Act No. 8239 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH Lakay. Saang bodega na kumpiska mga ito, itong mga peking Louis Vuitton? Lakay, hindi tinukoy yung mga specific area pero ito ay sa 8 stall lakay, 8 shop sa Mandaluyong, Valenzuela, sa Maynila at pati doon sa karatig nating Lalawigan na Bulacan lakay. Ayan, baka sabihin na nung mga may-ari niyan stall sa Mandaluyong, bakit sa Green Hills hindi ni-raid? Alam mo lang kayo, di ako nagtataka eh. Giyera siguro niyan pagka ni-raid ang Green Hills. Ano? Kadami-daming peke dyan. Bakit Ayan, bakit hindi nire-raid? Baka wala pa daw nagre-reklamo. Alam naman ang lahat na ng napakaraming peke doon. Alam naman ng Louis Vuitton yan eh. Ayan. Ayan. Grabe ito. Baka mamaya kasama yon. Tsaka wag, di pa kami namimili ni Sister El sa Green Hills eh. Lakay, hindi ako bumibili doon ng gano'n. Oo nga. Malulugi lang tayo doon. Sa dinami-dami ng mga nire-read ng mga fake signature bags, products, ang ang Green Hills may immunity. May immunity. Oo. Presidente ba yun? License na distributor ng original fake. Ayan. May ganun ba? Parang hindi naman. Ang gulo Sabi lang kayo ng mga authorities natin kapag ganitong sigurado na meron ng mga bentahan ng mga peking mga produkto, gumawa lakay maghain ng formal complaint nang sa ngayon ay makagawa sila ng karampatang aksyon. Wala magreklamo niya kasi mura, dami ka, pati mga foreigner, dami kayo namimili sa Green Hills. Marami na kayo, ang dami. At saka yung mga kapatid natin mga Muslim dyan magbabarikada sila dyan ito negosyo namin tagal-tagal na o nga pala, bakit tayo rito mahigpit dyan? Sa Bangkok kaya pinapayagan yan, sa China mga peke. Oo. Imitation. Wala naman daw masama na tayo ay merong mga hindi orig na gamit. Iyon nga lang, ang problema nakakaapekto ng mga merong mga legitimong negosyo. Yun nga, nakakaapekto yun sa brand. Nagiging lipana yung mga nagpo-produce ng mga peking mga product. Okay. Sige, sayang naman yan, no? Ayan, sana iparaffle. Baka naman. Iparaffle na lang sa Christmas party, Giselle. Sa madadali niyan, Director. Daw si Sir El. Susunog ba yan, Director Jimmy Santiago? Sayang, gagod na ng mga bag, Ayan. Parang... Hindi naman kasi malulusaw kung ililibing mo lang sa... Class A ba na imitation yan o hindi, Class B, Class C? May meron sila replica, yung mga ganon. Walang binanggit lakay kung anong mga class ito, pero mga magagandang klase ng mga peking Louis Vuitton. Pagka yan ang gamitin ni Sister El, sino magsasabing fake yan? Ayan. Nasa pagdadala kasi yan. Kung gamitin yan ni Heart Evangelista, sino magsasabing fake yan? Ayan, kaya nga
Kaya nga ang dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, pagka namimili sa Divisoria, pagkagamit niya, akala mo, orig yun. Siyempre, First Lady ang may gamit lang. Iisipin mo bang fake yan? Okay, sige. Sige, nakadekwat ka ba, Mare? Charot. Wala. Wala, Sister El, hindi po pwede. Sisirain nga daw eh. Ayan ang mga taga-NBA ng ganyan. Ayan, Just lang naman. Hindi naman mabiro to si Director Santiago. good morning sa mga taga-NBA. Nanonood sila sa atin. Hi, good morning po sa mga taga-NBA. Ay, Director Jimmy. Ayan, saan ba ililibing yan? Hukay. Kalakay. Baka kasama, pwede ba ilibing din yun doon sa may Tala? Ayan, Tala Leprosarium sa may Novaliches, Quezon City. Doon ilibing yung mga expired na mga bakuna, mga gamot eh. Walang uhukay niyan doon. Wala ba? Chemicals yun eh. Sige, okay. Maraming salamat, Giselle. Salamat lakay, Sister El. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH. Oy, teka muna. Uy. Una sa Pilipino. Sandali, magkano ang 1 kilo ng dalagang bukid ngayon? Nako, lakay sa may Cartimar, ang dalagang bukid ay pumapalo ng hanggang 350 pesos ang kada kilo. Mahal na pala ang dalagang bukid. Mahal. Lakay, mahal pa rin. Mahal pa rin talaga ang dalagang bukid. Halos hindi sila nagkakalayo lakay ng galunggong ilang linggo na. Magkano ang galunggong? Ang galunggong lakay dito sa may Baclaran Seaside Market ay 280 pesos ang kada kilo. Yung sariwa, yung frozen naman, mas mura ng 220 pesos ang kada kilo. Sige, frozen na lang tayo. Frozen na lang tayo. Okay, maraming salamat, Giselle. Salamat lakay. Balik sa inyo, Sister Ed. Maraming salamat, Giselle, at Merry Christmas!